Importanteng malaman natin ang panahon. Meron bang namumuong bagyo sa Metro Manila ngayon? Yan ang sagot sa atin ni Amor La Rosa mula sa Pag-asa DOST. Amor, magandang umaga. Yes, good morning Sandro, good morning Pilipinas. Ngayong umaga makakasama po natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning Mr. Aurelio. Good morning sa iyo, Amor, at sa lahat ng ating televiewers. Mr. Aurelio, ano po bang magigilagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Huwebes para sa ating mga kabayan na papasok sa kanilang trabaho at pati naman po ang iba ay papasok naman po sa kanilang eskwelahan? Magiging maulan pa rin po ba dito sa atin sa Luzon o magkakaroon na tayo ng gradual improvement? Sa oras nito, una-una, wala tayong namamatahan na low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Air Responsibility. At inaasahan po natin na magiging maulap na may mga light to moderate rains at thunderstorm. Dito sa Bicol Region, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, at kasama na rin ay itong Quezon Province. Dahil una-una ay itong monsoon trap kung saan naapektuhan niya itong Northern Luzon at ganoon din ang Central Luzon. Dito naman sa Metro Manila at yung lalabing bahagi nating basag, yung nakikita sa Visayas at Mindanao, ay bahagya hanggang sa maulap na kalangitan ang inaasahan po natin. At pagdating sa hapon ng gabi, magkakaroon po tayo ng isolated na pag-ulan or thunderstorm. So ayan po, mga kababayan, makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, kaya po panatilihin po ang pagiging handa. At since nabanggit mo na nga, Mr. Aurelio, ang tungkol dito sa monsoon trough, kung mapapansin natin itong mga nakarang araw kasi, no, ICZ talaga o Intertropical Convergence Zone, yung laging laman nitong ating mga forecast na nilalabas ng Pag-asa. So ngayon naman, itong monsoon trough naman, itong laman nitong ating pagtaya. So ano bang nangyari dito sa ating binabantay na ITCZ? Bakit itong monsoon trough na lamang ang inilagay ninyo na nakakaapekto dito sa Northern at sa Central Luzon? Tama, at aming pag-analyze ay itong ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay putulong siya at hindi siya nakaka-apekto sa aling bahagi ng ating bansa. Ito nga pong monsoon trough. Isipin ng monsoon trough, ito yung extension ng southwest monsoon. At yung nakikita, dahil sa monsoon trough, ay may kaulap po tayo dito sa northern and central Luzon. Okay, ayan po, naiintindihan na po ng ating mga kababayan ng tungkol dyan. At kanina nabanggit mo rin naman na walang anumang sama ng panahon o low pressure area na umiiral sa loob ng ating Philippine Air Responsibility. Pero sa labas, ayon sa Pag-asa, meron kayong namamataan dito sa western part ng extreme northern Luzon. At ang maganda naman dito, hindi naman ito papasok dito sa ating part. So ano ba yung dahilan? Bakit hindi tinutumbok nitong sama ng panahon na ito, itong direksyon papunta sa ating kapuluan? Meron tayong namataan isang low pressure area. Ang magandang balita dito ay nasa labas ng ating PAR. Dito bandang siya yung nakikita ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang magandang ding balita, hindi siya papasok. Ang dahilan dito, meron itong high pressure area dito banda sa east ng ating Luzon. At kaya ang mangyayari ito, itong low pressure area, tutungo ito sa bandang China. Ayan, naintindihan natin na dahil pala dito sa ating high pressure area, kaya napipigilan yung pagpasok nitong mga bagyo, ito nga yung tinutukoy din natin, dahil itong mga nakaraang linggo din, meron din sama ng panahon na nandito rin sa western part ng ating par na hindi rin po natuloy sa pagpasok dito sa ating par dahil po ito sa tinatawag naman natin na high pressure area. So mabuti na lang at meron tayo nitong high pressure area na ito. At ito naman, bukod dito sa sama ng panahon dito sa western section ng extreme northern Luzon, meron pa naman mga grupo ng kaulapan dito naman po sa kabilang side. So yan po ay sa east of Mindanao naman. So itong mga grupo ng kaulapan na ito, posible pa ba na hindi ito matuloy sa pagiging isang low pressure area? At ano ba yung pwedeng maging dahilan para hindi na matuloy yung pagkakadevelop ng sama ng panahon dito? Tama, meron tayong inaasahan o posibleng mabuo itong low pressure area sa bandang east ng Mindanao. Nasa labas ito ng ating Philippine Air Responsibility, itong mga kaulapan ito. So, kaya natin sinasabing posibleng mabuo maging low pressure area dahil nasa dagat yan. At pangalawang dahilan ay tag-ulan. Kasi mabubuo ang low pressure area o bagyo kapag maraming mga moisture. At doon po sa mga dagat ay maraming mga moisture. So, ang tanong po nyo ay bakit o ano mga dahilan na hindi matutuloy
o malulusaw lamang itong low pressure area o itong hihina o isang bagyo. Kapag ito'y naubusan siyang itong moisture, kasi number one source of energy ng low pressure area o bagyo, ito yung moisture o water vapor kung saan marami sa dagat. Ayan, patuloy nating babantayan ang magiging lagay nitong mga grupo ng kaulapan na nandito nga po sa silangan ng Mindanao area. Ayan, maraming salamat, Mr. Aurelio, sa ibinahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat din sa inyo at doon po sa bandang Northern Central Luzon, yung nakikita ay halos may buong Northern and Central Luzon ay may mga kaulapan. Kaya po mga inaasa po natin mga light to moderate rains at thunderstorm. Kaya po huwag kakalimutan ng dalang mga payong, lalo na hapon at gabi. Ayan nga po at natunghayan po natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Balik muna sa inyo, JC. Maraming salamat sa iyo, Amor La Rosa.